Magandang gabi, mga kapatid! Tinalakay natin sa unang bahagi ng Cateflex ang tungkol sa pagkakaroon ng isang personal relationship with Jesus. At doon naman sa ikalawang bahagi ay kung ano ang kahalagahan ng dalangin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At muli, ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon ay tugon sa ating pagsamo, katuparan ng kanyang pangako. Sa English, answer to our prayers, fulfillment of God's promise. At para lubos nating maunawaan kung ano ang pagsamo, tunghayan muna natin saglit ang batas ng ating pamayanang sibil, ang civil laws. Kapag tayo ay may hinain or complaints of injustice against our prison, we file a complaint with the Court of First Instance, ang mababang hukuman. Kapag ang desisyon ay hindi naaayon sa ating panig, tayo ay umaapila sa mas mataas na korte, ang Appellate Court or Court of Appeals. At kung kakailanganin pa ang final intervention ng batas, ay sa Supreme Court na. Bakit nga ba tayo umaapila sa Diyos? Dahil ba ito sa paulit-ulit na pagdarasal na tila wala pang sagot si Lord? Ang pagsusumamo o pagmamakaawa sa English ay supplication. Ang pagsamo ay isang appeal, that is serious, urgent, heartfelt request for aid or support. Yan pala ang ginawa ni Martha. Nagsumamo siya, nagmakaawa siya kay Jesus dahil kailangan niya ang tulong ni Maria dahil aligaga na siya sa kusina. At sa kanyang matinding pagsamo, ay pautos niyang sinabi kay Jesus, "Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Nako Kate, mukhang hindi nag-iisa si Martha sa ganyang tono ng pagsusumamo kay Jesus. Tayo rin, sa tindi ng ating pangangailangan, nakakalimutan natin marahil na ang Diyos ang may likha ng langit, ng lupa at ng tao. Hindi na tayo mahinahon, lalo na sa bingit ng kamatayan. Jesus also supplicated with the Father in the Garden of Gethsemane in Matthew 26:39-44. 3 ulit siyang nagsumamo sa kanyang ama. Ngunit hindi ayon sa kalooban niya, kundi kung ano ang naaayon sa kalooban ng ama. Sa katauhan ni Jesus, ipinakita niya na kahit sa pagsusumamo, ang kalooban pa rin ng Diyos Ama ang nararapat nating pakinggan at sundin. Just like Mary in the Annunciation, she believed in the message of the Archangel Gabriel that even if she knew no man, she would conceive in her womb the Son of the Most High through the Holy Spirit. And so, both Mary and Jesus pronounced their fiat, "Let your will be done." Sa kanilang pagsamo, natupad ang pangako ng Diyos, ang pagdating ng manunubos, ng ating tagapagligtas mula sa kamatayan, dulot ng kasalanan. If when in praying, we think we have already reached the level of appealing, of supplicating the Lord for anything we are in dire need of, let us pause for a moment to remember that He holds us in the palm of His hands, that His love for us will not allow us to suffer or be hurt, that everything in our life on earth happens according to His divine plan and timing, and that as He is our Father, He knows best. At tulad sa sinabi ni Jesus kay Martha, prayer is the one thing necessary. And so, in earnest, He taught us how to pray the perfect prayer. As we walk the path of our personal relationship with Jesus, let us not just recite or mumble. Rather, let us gaze into His eyes and pray from the heart. Amen! 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 Hanggang sa muli, mga kapatid!